Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-20 na kabanata ng Noli Me Tangere, Pulong ng Bayan. Ginanap sa maluwang na bulwagan ng tribunal ang pulong ng mga pinuno ng San Diego. Magkahiwalay ang dalawang pangkat, ang matatandang konserbador at ang kabataang liberal na pinangungunuhan ni Don Filipo. Pinag-uusapan nila ang paghahanda para sa pista ng magaganap makalipas ang 11 araw. Ngunit nababatid ni Don Filipo na tila iniiwasan ng mga kapitan ang usapan tungkol sa gastusin dahil abala raw ito sa kura na sinasabing may sakit. Ibinunyag ni Don Filipo sa kanyang mga kapanalig ang payo ng pilosopong Tasio. Dapat silang magbungkahi ng planong hindi nila talaga gusto upang tiyak na tututulan iyon ng konserbador. Kapag natalo na ang plano, saka nila ihaharap ang tunay nilang mungkahi sa pamamagitan ng isang karaniwang miyembro para tanggapin ng kalaban. Dumating si Ibarra at ang guro at tahimik na naupo. Pagdating ng kapitan, nagsimula ang pulong ngunit halatang di handa at nauutal ito sa pagsasalita. Nauna namang tumayo sa Kapitan Basilio, isang mayabang ng konserbador at nagbigay ng mahaba, paikot-ikot at walang kabuluhang talumpati. Nang siya'y matapos, tumayo si Don Filipo at iniharap ang mungkahi. Lubhang magastos ang inilihad niya. Malaking entablado, 7 araw na komedya, libo-libong paputok, at mamahaling pagkain at malaking pagtitipon. Dahil sa laki ng gastusin ay agad itong sinulungat ng mga konserbador, ngunit habang tumatagal ay lalo silang nagagalit at pinagkakaisihan siyang labanan. Ayon sa plano, nagwagi nga ang pagtutol at napilitan si Don Filipo na bawiin ang kanyang mungkahi. Isang batang kabesa mula sa liberal ang tumayo at iniharap ang tunay na nais nilang kabataan. Magtanghal ng mga dula tungkol sa sariling kaugalian tulad ng Mariang Makiling at ang paghahalal sa kapitan. Ito ay mura, kapaki-pakinabang at makabayan. Sinang-ayunan ito ng lahat kabilang ang maraming matatandang konserbador. Naghandog pa sila ng tulong at naging masigla ang talakayan. Ngunit nang magsalita ang kapitan, nagbago ang takbo ng pulong. Ayon sa kanya, iba ang nais ng kura. 6 na prosesyon, 3 misa mayor, 3 sermon, at kung may pera pa ay komedya at musika. Marami ang tumutol, ngunit iginiit ng kapitan na ito ang ipinangako niya sa kura at kailangan itong sundin. Dahil dito, nag-walk out sa galit ang kabataan at binawi ang kanilang suporta. Bagaman huli na raw dahil naibigay na ang mga abuloy. Lubhang nasaktan si Don Filipo at sinabing nagsakripisyo na sila para sa masama at nasira ang kanilang laban. Sa huli, lumapit si Ibarra sa guro at nagtanong kung may ipabibilin ito sa Kapitolyo sapagkat may mahalaga siyang gagawin doon, na nagpapahiwatig na may plano siyang makatulong sa bayan sa ibang paraan.